pandemya. Creamy. Ang sayo. Sobrang creamy pero top. Try mo may ganito. Yung para may crunchy. Favorite ko yan. Medyo anghang-anghang, ha? Di ba? Ang may anghang, ha? Wala pa akong chili powder. Humabol. Parang may mga crabs. Pati muna tayo. Good morning, mga kapatid! October 18, Mopian Solom para sa ating mga kapatid na manobo. At ngayong Wednesday morning, Japan muna tayo sa ating very Japanese breakfast na. Ito nga, sumikat nga nung pandemya, di ba? Yes, ang spotlight para sa ating yummy agahan treat. Nasa mga nakahaing sushi bake trays dito sa ating harapan. Malinamnam, creative, at talaga namang panalong snack. Diba? Panalong-panalo sinabi mo pa, Jess, diba? Matagal na may ganitong dish, diba? Pero natatandaan ko, pinakasumikat ito nung kasagsagan, yung daming lockdowns, diba? Daming lockdowns, mga deliveries, ganyan, na uso ng pandemic, diba? At kasabay naging craze din yung Dalgona coffee, sushi bake din. Comfort food natin yan, no? Survival tips. Dami talaga maganda kinalabasan ng pandemya din. Sa totoo lang, di ba? Isa na to, parang ang sarap kasi na ipares din sa kape. So, Naman. perfect for the morning, di ba? The best. Di ba? Depends sa the best. Depende. best. Kung yun ang trip nyo, ha? Di ba? Pwede naman. Eto, ha? Para mas ibito sa atin, ang Japanalong snack na ito, makakasama natin sina Sarah Gianan and Ellison Zaira Ongshoko ng Sarah Bell's Kitchenette. Batang-bata ang ating mga entrepreneurs. Good morning! Good morning! Hello! Kapatid! Wow! Isa pa nga, may blending eh. Hello! Kapatid! Wow! Yeah! Ang cute nyo, ha? So, ikaw si Sarah. Yes. Ikaw si Ellie. Ellie. Oo. At, well, needless to say, pandemic ba nagsimula itong business Yes nyo? po, pandemic. Yung ano po talaga, meron po talagang big sushi na dati, pero mas nag-trend lang po talaga siya nung pandemic po. Pero kayo, kailan kayo Oo. nagsimula? Nung pandemic yun po. YouTube University ba ito? Hindi Nung naman. Nag-order po kasi kami, tapos sabi ko, okay, parang medyo ano siya, medyo expensive. So Okay. sabi ko, gumawa na lang kami. Basta nagkatuwaan. Ay, imbis na mag-order, tama nga naman. Like, nag-experiment po. Pero sa ngayon, marami pa rin ba kumakain ng sushi? Opo, madami Yes po, Dami ma'am. pa rin. Marami pa rin po. Pero humina ba? Umunti ng compared nung kasigsagan nung pandemic? Hindi naman. po, hindi Talaga, po. tuloy-tuloy. Opo, tuloy-tuloy pa rin. Ang galing. Okay. Marami ako natikman na sushi bake nung pandemic. Meron iba yung may mga hipon, meron iba may crab, may salmon. Kayo naman, ano yung mga napili ninyo para sa specialty ninyo? Ito po yung yung creamy kani bake sushi po ng Yun na Sarah nga, Bell's creamy nga. Kitchenette. So, ano bang mix natin Consist dyan? po siya ng crab stick, na mango, tapos ang nag-stand out po sa kanya yung cream cheese po. Kaya siya Kaya pala. Kaya siya creamy. Kaya siya Creamy. Hindi ano pa hinantayin natin? Natutunan nilang gawin. Baka naman kaya din natin gumawa. Kaya Huwag kang bumili. So, Napakadali. paano bang dapat natin gawin? Ano mga kailangan muna natin? Okay. Sige. Una po, Sige, ilabas turuan natin niyo ang kami. ating mga gloves. Okay, labas ang gloves. Muna for... Safety first. Ayan, nakahanda na Sige, si Mami safety Chiki. first. Actually, naalala ko, meron sa po dito dinami-dami ng sinubukan kong sushi bake, yung parang may iba kasi na ang daming kanin, yung dinadaya ka Siniksik sa kanin. Oo, puro kanin, Nakakabusog slide. po talaga yung ganun. Pero ako ang gusto ko talaga yung maraming laman. Ito parang sakto lang yung blend nyo, ano? Balance niya. Oo. Hindi kulang sa kanin, hindi rin kulang sa laman. Saka gusto mo to kasi may anghang. Ayun Yan. din. Oo, din. Hindi Saan ka galing kailangan tayo? maglagay ng Actually po, meron pong itong variety po dyan. May original po, tsaka spicy po. Ito po yung spicy. Ah. Tapos may original din po. Sige, turuan natin si Mami Chiki. Okay, game. Sige, Ano ako ba? una dyan, tinitignan ko. So, siguro yung una, yung kanin, tama Opo, ba? ma'am. Yung sushi rice po. Yung sushi rice. So, ito ba yung special sushi rice? Yung parang ano? Japanese Japanese rice rice po. na may konting bang vinegar. and Ayun sugar na. So, parang sushi feels talaga. Okay, so pupunuin natin. Ganong ka... ang tinitignan ko yun sa inyo, parang sabi nga ni Gretch, hindi yung nakakaumay yung rice, di ba? Parang ano lang. Wala pa ang kalahati ng cream rice. Kasi pagka sobrang dami naman din yung laman, parang mabubusog ka agad-agad. Tama. Masasawa ka eh. Kaya dapat, sakto lang yung mix niya. Magkano puhunan sa isang tray na ganyan? Dito po sa family size po to, which is yung bagong labas po ng Sarah Bell's Kitchenette. Ito na lang. Ito po nag-aalaga po siya ng, originally, 980 po siya. Wait, yung benta nyo na, yung benta nyo. Originally po.
original flavor din po yun. Tapos spicy po is $9.95. Tapos mix po is 1,000. Yun Bakit yung originally? SRP. Ibig sabihin, nagdagdag na kayo. Opo, nagdagdag po. Bakit? Mahal na bilihin. Opo, mahal na po. Alin na nagmahal? Lahat. Lahat! Lahat nagmahal, Justin. Pero yung ano, sana yung lang. cost ninyo, mga magkano? Mga magkano kaya? Siguro, ma'am, naglalabas ako ng mga 5,000, tas ang balik na umaabot na rin po ng 4 digits. Talaga? Okay din. Wait lang. Parang mabata ninyo kayo ba pero graduate na? Studying po. Wow! Sa FEU Tech po. Ang galing naman. So, sinasabay niyo sa pag-aaral. Working students sa mga to. Ito ba yung pangalawan? Ano na to? Ito na yung, Ayan ito po. na yung secret nila. Yes po. Okay. Oo, sasabihin nyo ba sa amin kung ano yung mga ingredients nito? Hindi naman masyadong secret. Ang mix po nito is yung crab stick po na hinihimay muna. And then, mango, Furikake, cream cheese. Ano yung furikake? parang Ito po siya. Ay, ano yan? Parang Japanese pinaghalo- po Japanese po siya ng na sesame seasoning. seed. Nabibili na yan na ganyan, na Opo, mix-mix nabibili sila. na. Okay, ang secret nila is yung mga yung proportions, kung gano'ng kadami nito, noon, di ba? Huwag niyo sabihin kasi kaya naging Cream cheese, crab stick, Ano na mango, furikake. Alam mo si Mami Chiki, hindi tayo titiparin sa toppings eh. So, step 3 na. Step 3. Step, okay, wait lang. Ay, Punain na sige, lang po natin. ubusin. Ubusin na. Oo, narinig ka, Jess. Generous, Oo generous. nga, nagpakita si Sa. Oh, sige. Parang Japanese, Pwede hindi ko po palang sure. ubusin. Pero, opo. Japanese Okay. mix. Ay, sorry po. Sige, si Gretch naman. Ano susunod dyan? Ako, punong-puno kung hindi din. Oo nga Hindi eh. po talaga tinipid. Talaga talaga hindi tinipid. tinipid. Okay, so step 3 naman po, isalagay natin yung furikake. Paano Which naman ito? is... Ganun lang. Opo. Yes po. I-sprinkle lang po siya. Nandyan ba yung hanghang? Ay, wala po. Ay, hindi. Mini-mix pa po yun. Opo. So ito yung ginagawa natin ngayon, yung Original. mild. Yung Ah, original. Tapos ito, sabi mo, yung mas actually iba yung presyo nung... Opo. Ano yung sinabi? Mag-a-add lang po ng 5 pesos. Pero meron ka pa sinabi parang mix or Opo, original. may mix po. Ano yung mix? Sa, ano po, dito po sa family size, May ihahati. original po, tas may spice. Yun yung Okay. half. So plus 5 pesos pag spicy. Para pwede sa lahat. Mura Okay, din. ito? Mura din. Okay na po, ma'am. Sige, okay. Pero sa mga Tapos, kapatid natin, in-next syempre po hindi natin familiar sa yung Japanese na ingredients. Ano masago. yung mga pwede Tapos- nilang gamitin sa bahay na pwedeng pang toppings? Ito naman po yung masago, yung fish roe naman po. Fish roll. Talagang yan ang nabibigay ng Hindi Japanese flavor talaga. Oo. Meron ka ba Yung niyan tanong sa bahay, Jess? Yung tanong ni Jester, ano kaya pwede? Kung Wala po. Pinoy sushi. Wala kami Wala bang anything na ganun? pang Japanese, hindi kami nag-grocery ng may mga... Ano kaya pwede? Pwede naman, Experiment sir. na kayo. Ano? Mag-experiment ka na po. Kunwari, may cucumber ka sa bahay. Basta may mayonnaise ka. Mayonnaise. Opo. So, Parang Tsaka resourceful. yung sa kanin, ano, Yung iba naman po kailangan... nilalagyan ng corn or ng egg. ayun. Kasi ito parang maalat-alat yan ng konti eh, di ba? Okay na ba yan? Yung maganda yung kulay talaga, yan nagbibigay ng ano eh. Kaya Color. masama siya eh. Ay, Tapos, after po naman. After pa. So ready to bake na yan. Okay. Ganun lang Tapos kasi. yung baking Ganun Ganun nila. lang po kasimple. Gaano katagal yan i-bake? Ayun. Gaano kataas na temperature? So tapos na to actually. 230 degrees Celsius Lalabas po ko na. for 15 minutes po. 15 minutes. Apo. Okay, mabilis lang din pala. Sige, so ipasok nyo. Yan. Okay, oh, careful. At tinan mo, oh. Wow, And magic! magic! Meron na! Meron na! Wow! Galing! Napakadali, di ba? Kakalagay mo lang sa oven, meron na. Meron na. tapos- Di ba? Magic! Instant pala siya. Ganda. Ang ganda. Talagang ganyan din kuminsan kung ano yung nakikita mo, nakakadagdag dun sa, ano eh, pag, yung panglasa. Kumbaga, lalo kang naiengganyo kapag maganda tignan. Tama. Yan. Matikman naman natin yan. Same ba yan? Same nito? Gusto mo yung fresh out of the So, oven, verify ah? natin, verify natin. Gusto ko malaman kung masarap pa to. Baka dito lang. Sarap po yan, sobra. Kumangang pa yan. Kayong dalawa ba ay nag-iisip mag-expand ng inyong mga product, Opo, products? Yes po, yes Oo. po. Ano na naiisip ninyo? Mainit. Nag-try na po kami ng like bacon. Ayan, may bacon na Bacon. po. Yung iba naman ham. Oo. Tinatry po namin. Pero minamaster pa po namin since... Pero ito talaga yung pambato ninyo. Opo, ito po. Meron kapag mainit. Tsaka yung patok sa customer po talaga ng Starbucks. Galing naman itong dalawang to. Nasa school pala, kumikita na para sa kanilang Ano, sarili. ginagamit niyo pang allowance, pang tuition, paano?
Ay, hindi naman po. Parang savings lang din. Uy, ang galing. So, bukod dito sa classic, ano pa yung mga variants na binibenta ninyo? Ayun, ma'am. Sa ngayon, Original and spicy. Ayun na, yung dalawa. Opo, ito pa lang. Nag-decide kayo na yun lang. Yun lang po muna. Kasi may Focus baby pa na lang. pong lumabas eh, kaya medyo busy na rin. Ayun. Supportahan natin si Ellie at si Sarah para Pwede niyo po kaming kontakin sa Facebook, sa Sarabel's Kitchenette. And then, Oo, saan pa? tapos, pwede niyo rin po akong i-call sa 0936-942-6958 po. Cookies pa ako na. Ano ba yan? Oo, sa inyo rin ba yung Oo, cookies opo, na may yan? cookies pa rin May po. panghimagas. Yes po, ma'am. Pwede. Uy, ang galing. Maraming salamat sa inyo, ha, Sarah at Ellison. Sarah Bell's Kitchenette. Mga kapatid, gawin ng extra Japan ang umaga. Salimuhin natin ang araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po si Gretchen Ho. At para more fun sa araw, keep yourselves inspired and motivated lang mga kapatid. Kahit anong pagsubok, kayang-kaya mo yan. Ako po, si Jess De Los Santos. That's so right, Jess. That is Jess De Los Santos. Midweek na, konting push ka lang mga kapatid. Kaya naman, punuin na ang sarili with energy. At tara, samahan nyo ang paborito nyong kasalo sa umaga. Ako po, si Justin Quirino. At syempre, mauna sa ating mga balita sa Frontline sa umaga, mga mainit na update at nangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Roa Puno. Kaya naman ang masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Okay, syempre, hindi natin titigilan yung social week, di ba? Pero marami pa tayong mga ipapatikim sa mga kapatid natin. Simulan mo na, Justin. Tama tao. Para mas magana kumain, ha? Mas pagandahin pa ang ating mga lamesa. Lagyan niya ng iba't ibang mga nagagandahang table accessory tulad ng mangkulay at creative na placemats. Ang negosyong yan, tinugunan ng placemat queen. Bibida rin sa kitang-kita. Ito naman, hindi nakaka-queen. Nakakasira ka ng posture actually. Nakakasira sa likod. Ang problema sa tinatawag ding silent killer disease na scoliosis. Pag-usapan naman natin yan, sasabi ni Doc. Pero kahit anong sakit, basta positive lang palagi, nagpapatagumpayan. Yan, di ba? O, parang yung nakilala nating ate na mula sa pagiging cancer patient, umarangkada na sa karera bilang runner. Wow, talaga. Kalaban. Oo, ang kanyang kwento, tampok yan sa Women Power. At sa ibang issue naman, maraming success story, may ilan pa ring kwento na heartbreak sa mga kababayan nating nai-inlove sa dayuhan o afam. Afam talaga. Ang mga reklamo tungkol dyan, pag-uusapan natin sa Legal Ba To? At magiging mga tulad naming loyals dahil mamaya rin may masayang jamming session tayo kasama newest New Gen OPM star na si Hillary. Abangan yan live. Samantala sa balita naman sa Frontline sa umaga, 18 Pinoy na estudyante mula sa Israel ligtas nang nakauwi ng Pilipinas matapos maipit sa kaguluhan doon. At ito nga po, dagdag pa po sa ating balita ngayon, PNR isasara ang Alabang-Tutuban route sa Metro Manila sa Enero. At sa iba namang balita, mahigit 2 buwan pa bago ang Pasko pero ang ilang Noche Buena items, naku, nagtaasan na ng presyo. At sa showbiz entries para sa inaabangang Metro Manila Film Festival ngayong taon, dinagdagan, kompleto na ata. Di ba? Oo, Kompleto na. gaganda eh. Yan na, tuloy-tuloy ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik pa ang favorite buddies nyo every morning ang Good morning, kapatid! Narito na ang mga umaksong balita ngayong araw. ihatid namin mula mismo sa Frontline sa umaga. Israel, walang patid sa pangbobomba sa Gaza. Pati isang ospital na damay na. Nasa 500 patay. 18 estudyante nakauwi na sa Pinas galing Israel pero halos 80 Pinoy nag-aantay pang makapasok ng Egypt. Wala pang Pasko pero presyo ng ilang pang Noche Buena tumaas na. Convoy ni Misamis Occidental Governor Henry Oaminal pinasabugan gamit ang IED. Higit 700 tao sa Japan na lason matapos kumain ng noodles sa isang restaurant.
At Ginebra Jean King, sinahanapan na ng kapalit si Justin Brownlee sakaling patawan ng suspension dahil sa bumagsak na doping test. Princess of Pop, Britney Spears, nabuntis daw ng ex na si Justin Timberlake. Yan at iba pang pasabog ng singer sa bago niyang memoir. Ligtas na dumating sa Pilipinas ang 18 estudyanteng Pinoy galing Israel. Bahagi sila ng 11-month agriculture training program ng TESDA. Pasado alas 10 ng umaga kahapon nang dumating ang mga estudyante sa Ninoy Aquino International Airport. Kwento nila, halos isang linggong na-delay ang kanilang flight dahil sa bakbakan. Nanggaling pa sila ng Ashkelon City na malapit lang sa Gaza. Sasailalim sa stress debriefing ang mga estudyante. Sinundo na sila ng mga kinatawan ng Pampanga LGU para iuwi sa probinsya. Samantala, inaasahan namang darating mamaya ang 17 OFW na naipit din sa gulo. Karamihan daw sa kanila ay mga caregiver at hotel workers. Walang patid ang pambobomba ng Israel sa Gaza. Damay tuloy ang maraming sibilyan. Kabilang din sa mga nasabugan ang isang ospital. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Wasak at nilamon ng apoy ang ospital na ito sa Gaza matapos tamaan ng bomba sa kasagsagan ng ika-11 araw ng bakbakan sa pagitan ng Israel at Hamas kahapon. Sa labas ng ospital, sunod-sunod na nilabas ng mga rescuer ang mga bangkay at sugatan sa pagsabog. Ang iba, sinubukan ding i-rescue ang ibang natabunan ng debris. Ayon sa Palestinian Authority, hindi bababa sa 500 sibilyan ang namatay sa airstrike ng Israel sa naturang ospital. Bagay na pinabulaanan mismo ng Israeli Defense Forces dahil mga rebeldeng Palestinian daw ang nasa likod ng pag-atake. Intelligence from few sources that we have in our hands indicates that the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in Gaza. I repeat, this is the responsibility of Islamic Jihad. Agad namang kinundina ng iba't ibang bansa at World Health Organization ang pag-atake sa ospital. Malinaw raw na paglabag sa international law ang pagbobomba sa anumang healthcare facility kahit may gera. It is absolutely clear. Healthcare is not a target. It should never be a target of anyone in conflict. That is enshrined in international humanitarian law. Sa ngayon, mahigit 1 milyong Palestinian na sa Gaza ang apektado ng gera. Pati ang syudad ng Rafah, malapit sa border kung saan ang karamihan sa refugees na gustong makatawid pa Egypt, pinuntirya na rin ng airstrike ng Israel. Sa ngayon, hindi nabababa sa 3,000 sibilyan ang namatay sa Gaza, habang mahigit 1,000 naman sa panig ng Israel. Pero bukod sa Hamas na nasa Gaza, umatake na rin sa Israel ang grupo ng Hezbollah sa kabilang border naman sa Lebanon. Suportado ng Iran ang Hezbollah. Kaya para maiwasan ang pagputok ng mas malawakang gera sa Middle East, bumiyahe na pa Israel si US President Joe Biden ngayong araw para ipakita ang suporta ng Amerika sa Israel. Plano rin sana niyang makipagdialogo sa Palestine at sa iba pang Arab country sa isang summit sa Jordan. Pero kinansila ito ni Palestinian President Mahmoud Abbas matapos ang nangyaring pag-atake sa ospital sa Gaza. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Anumang oras ay posible nang buksan ng Egypt ang border nito para sa mga lumikas mula sa gera sa Gaza. Heto na lang ang hinihintay ng DFA para maiuwi na ang mga Pinoy na na-stranded doon. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Libo-libong Muslim ang nagsama-sama sa plaza sa Cotabato City para magpakita ng suporta sa mga Palestinian na binobomba ngayon ng Israel. Kabilang sa mga naiipit sa gera ng Israel at Palestinian militant group na Hamas ang ilan nating kababayan sa Rafah Crossing o border ng Gaza at Egypt. Alert level 4 na ang nakataas sa Gaza City. Ibig sabihin, mandatory na ang evacuation. Ang problema, hindi makatawid ng border ang 78 Pinoy roon dahil wala pang go signal ng Egypt. At pagkatawid ng Rafah Crossing, may mga dokumento pang kailangang ipresenta sa immigration ng Egypt. Ang worry natin, hindi po yung corridor, pero ganong katagal sila ipoprocess dun sa Egyptian side para sa kanilang mga visas na pending na ngayon sa Egyptian government. Nakasubmit na lahat ng pangalan nila sa Egyptian government. Dagdag-dagok pa ang limitadong supply ng pagkain sa border. May balita kami yung
Isang nanay nga, makain na ng expired bread kasi kulang yung food. Anumang oras ngayon, inaasahang bubuksan ng Egypt ang kanilang border para sa mga lumilikas sa gyera. Ang sigurado, wala ng Pinoy na nasa northern Gaza, kung saan mainit ang bakbakan at airstrike. Mobilize na natin sila na madala sa border, sa south na area ng Gaza. So they're in a safer place, kasama yung kanilang mga asawa. Ang inaantay na lang natin ay mapayagan tayo na makadaan pagka buksan na yung humanitarian passage. Sa press con kanina ng Israel Defense Forces, giniit nila na wala silang ibang gustong lusubin kundi ang grupong Hamas. Ayaw rin daw nilang madamay ang mga sibilyan. I can't predict to you what is going to happen in the next 48, 30. I don't know what to tell you, but what I can tell you now and what we know now is that we are instructing them for their own safety to move south, to stay there. We are being very clear. We're giving them that advanced warning. We are telling them to move, and they are absolutely not our target. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Negosyante at motorista dahil sa mas mataas na singil sa SC-TEX. Pero ayon sa pamunuan ng Expressway, kailangan na nila ang toll hike. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyo. Mahal na nga ang petrolyo, nagmahal pa ang toll. Yan ang iniinda ng mga motoristang suki ng Subic-Clark-Tarlac Expressway o SC-TEX. Dagdag na 64 centavos sa kada kilometro ang inaprubahang toll hike ng Toll Regulatory Board o TRB. Malaki raw ang halagang hiningi ng NLEX Corporation na siyang namamahala ng SC-TEX. Pero nagdesisyon ng TRB na hatiin ito sa 3 tranches sa loob ng 3 taon para hindi mabigla ang mga motorista. Sa ilalim ng bagong matrix, ang mga dadaan sa end-to-end ng SC-TEX mula Tipo sa Bataan hanggang Tarlac City ay magbabayad ng dagdag na 65 pesos para sa Class 1, 131 pesos para sa Class 2 at 196 pesos para sa Class 3. Kung Tarlac hanggang Mabalacat naman sa Pampanga, 25 pesos ang dagdag singil sa Class 1, 50 pesos para sa Class 2 at 75 pesos naman sa Class 3. 40 hanggang 121 pesos naman ang dagdag kung mula Mabalacat hanggang Tipo. Parang masyado naman mataas ang idadagdag nila, parang sobra na para sa normal na tao, sa average na sahod ng mga tao. Daing din ng Truckers Association of the Philippines, pahirap sa kanila ang toll hike. Of course, lahat ng dadaan doon, additional expense na namin yan on our side, no? So it will be added, compounded na lagi ang lahat ng gastusin, taas ng diesel, lahat na, no? Tapos dagdag pa nga itong sa toll fee natin, added expense on our part. At saka yan magiging dagdag din na ipapasa namin sa aming mga customer, and incidentally, yung mga customer namin, ipapas on din naman sa lahat sa atin kay Juan de la Cruz. Paliwanag ng NLEX, gagamitin ang toll hike sa maintenance ng kalsada. Itong adjustment natin ng toll rate sa SC-TEX ay tinatawag natin periodic adjustment. Ito yung June ng 2021 and 2023. Sa concession agreement natin na maaaring humingi ng adjustment ng concessionaire every year or every 2 years. Ang good news naman, wala pa naman daw planong magtaas ng pamasahe ang mga provincial bus sa norte kasunod ng toll hike sa SC-TEX. 20% lang daw kasi sa mga bus ang dumadaan sa SC-TEX. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Sa darating na Enero na, ititigil ng Philippine National Railways ang operasyon nito sa Metro Manila. Yan ay para bigyan daan ang ginagawang North-South Commuter Railway Project. Sa ilalim ito, ikokonekta ang New Clark City, Pampanga sa Calamba, Laguna. Kalagitnaan ng Enero, ititigil ang biyahe ng rutang Alabang hanggang Tutuban. Nasa 35,000 daily commuters ang inaasahang maapektuhan nito. Nakipag-usap na raw ang PNR sa LTFRB para magdagdag ng biyahe ng mga bus malapit sa mga isasarang estasyon. Hindi naman masabi kung kailan matatapos ang naturang proyekto. May mahigit 2 buwan pa bago ang Pasko pero ngayon pa lang ay nagmahal na ang presyo ng ilang pang Noche Buena. Kabilang sa mga tumaas ang hamon na nasa 5 piso ang kada kilo. Tumaas din ang mayonnaise, tomato sauce, fruit cocktail at cheese. Ayon naman sa DTI, posible pang magtuloy-tuloy ang taas presyo ng Noche Buena items habang papalapit ang Pasko. Pero una na ring umapila ang ahensya sa manufacturers na wag muna itong ituloy.
nakatakda silang maglabas ng price guide para rito sa Nobyembre. Arestado isang tulak umano ng droga sa isang police checkpoint sa Quezon City. Nagmatigas at nagtangkapang tumakas ang sospek. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suy. Nagpapakita pa ng driver's license at ORCR ang rider na ito na napadaan sa Comelec checkpoint sa Aurora Boulevard kahapon. Pero nang tanungin na ng mga pulis kaugnay sa dala niyang paper bag, nagmatigas na ang suspect. Suspicious thing. Ayaw niya ipa-verify. Ayaw niya pakita, ayaw niya... Labas mo daw, labas mo. Para ano? Labas mo. Pakita mo lang naman eh. Tumagal din ng ilang minuto ang pakikipag-usap ng mga pulis bago niya buksan ang paper bag. At nang ilabas niya na ang laman nito, bigla siyang kumaripas ng takbo. Nasa pulpa sa CCTV ang pakikipaghabulan ng lalaki sa mga pulis. Kalaunan ay nahuli rin ang suspect. Nakuha mula sa 26 anyos na suspect ang 1 kilo ng marijuana na may street value na nasa 120,000 pesos. Ang droga, galing pa raw sa Antipolo at ibabagsak sana sa lugar. Pagkuha niya doon, papatungan niya, tapos meron siyang buyer dito sa Quezon City. Usually, ang tawag sa kanya ay parang retailer. Ibig sabihin niya, kukuha siya ng item, tapos ibibigay niya sa isang tao, papatungan niya, tapos yung bahala na yung tao ngayon na mag-distribute. So lumalabas na para siyang middleman. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na ikalawang beses nang makukulong ng suspect sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang suspect. Mahaharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5. Sa Rizal naman, palutang-lutang sa ilog ng matagpuan ang bangkay ng isang babae. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Nagpapahinga sa ilalim ng tulay ang isang lalaki at mga kasama niya nang makitang isang katawan sa ilog sa barangay Bilibiran, Binangonan, Rizal kagabi. Nakasubsob sa ilog nang matagpuan ang babae na nakasuot ng hoodie at maong na shorts. Hindi raw nila kilala ang babae, pero agad itong ipinaalam sa barangay. May nakita silang babae nakataubo sa may tulay. So agad naman na respondihan ng ating kagawad. Tapos naka long sleeve na may hood. Naka t-shirt na hindi ko asul po. Hindi residente sa lugar ang biktima na tinatayang nasa 25 hanggang 30 anyos. Wala ring natagpuan kahit na anong pagkakinlanlan ang babae. Sa kwento ng ilang residente sa mga otoridad, nanghingi raw ng damit ang babae para may magamit pagkatapos maligo sa ilog. Pero maggagabi na raw ay hindi pa ito bumabalik kaya hinanap na. Ayon sa otoridad, posibleng inatake ng epilepsy ang biktima habang naliligo sa ilog. Sabi pa ng barangay, napapansin nilang palakad-lakad ng babae sa kanilang lugar ilang araw bago ang insidente. Hindi pa nakita yan noong linggo. Palakad-lakad po? Hindi po. Doon sa may tapat ng bahay ng aming konsyal, doon siya inabot ng epilepsy. May sakit na kumbaga parang nangisay siya. Yun ang hinala na binigay kong impormasyon doon sa na may sakit nga yung babae na epilepsy. Narecover ang bangkay pasado alas 9 ng gabi at dinala na sa punerarya. Inaalam na ng Binangonan Police ang pagkakilanlan ng biktima maging ang tunay na nangyari sa kanya. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Ligtas si Misamis Occidental Governor Henry Owaminal matapos pasabugan ang kanyang sasakyan sa bayan ng Clarin. Papunta ng Osamis City ang convoy ng gobernador nang mangyari ang pagsabog. Ayon sa Western Mindanao Command, isang improvised explosive device ang ginamit sa pagpapasabog. Wala namang nasugatan o nasawi sa insidente, pero patuloy pa ang isinasagawang investigasyon para matukoy ang motibo at mga salarin sa pagsabog. Nangangailangan daw ng matutuluyan at bahay ang mga biktima ng lindol sa Afghanistan. Ayon sa United Nations, mahigit 3,000 bahay raw ang tuluyang nasira ng sunod-sunod na lindol sa Afghanistan. Hindi raw kasi earthquake-proof ang mga bahay roon, kaya mabilis daw itong gumuho. Sa ngayon, kailangan na raw ng matutuluyan ng mga residente dahil malapit na ang taglamig.
mahigit 1,500 ang namatay sa 3 magkakasunod na malalakas na lindol sa Afghanistan. Sa bansang Japan naman, mahigit 700 ang nalason matapos kumain ng noodles na alok ng isang restaurant. Sumakit ang tiyan, nilagnat at nakaranas ng pagdudumi ang mga customer ng kainan na matatagpuan sa Ishikawa Prefecture. Handog na restaurant ang Flowing Noodles Experience kung saan pinadadaloy sa kawayang may tubig ang inihahain na noodles para dakutin ng mga customer. Yun nga lang, sa ospital ang bagsak ng mga customer na kumain doon. Lumabas namang positibo sa bakterya ang tubig na pinadadaloy ng restaurant. Ipinasara na ng mga otoridad ang kainan. Naghanap na ng pamalit ang Barangay Ginebra para kay naturalized player Justin Brownlee. Ayon yan mismo kay Team Governor Al Francis Chua. Nanganganib kasing hindi muna makapaglaro si Brownlee matapos bumagsak sa doping test ng Asian Games. Kung mapatutunayang bagsak sa nasabing test, posibleng masuspinde si JB ng hanggang 2 taon. 2016 pa nang sumali si Brownlee sa Gin Kings. Wala pang pinapangalanan si Chua sa posibleng pumalit kay Brownlee para sa nalalapit na PBA Commissioner's Cup. Live nang mapapanood ang PBA Games sa free-to-air channel na A to Z. Mismong si TV5 President and CEO Guido R. Zaballero ang nag-anunsyo ng balita. Bahagi raw ito ng commitment ng TV5 at PBA na maihatid pa sa mas maraming audience ang mga laban ng PBA. Bukod sa A to Z, mapapanood din ang PBA sa Pilipinas Live at Signal Play apps. Sa November 5 na ang opening ng PBA Commissioner's Cup. We believe the PBA really needs a dedicated home. And we saw the possibilities with Zoe. Coming from yung strategy meeting that Sir Ricky talked about to continue to build the PBA, if we have a dedicated home for the PBA, then we'll be able to feature more of the games in the future. So pati na po yung 3x3 tsaka esports. Malapit na to. 10 pelikula ang mapapanood ng mga Pilipino sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Mananakot, magpapakilig at magtuturo ng mahalagang aral ang mga pelikulang dapat abangan sa MMFF. Sa huling 6 na entry, pasok ang balik-tambalan ni Vilma Santos at Christopher De Leon sa When I Met You in Tokyo. Kabilang din dyan ang Becky and Badet ni Eugene Domingo at Pokwang, pati ang Broken Heart strip ni Christian Bables. Mapapanood na rin sa MMFF ang kauna-unahang horror film ni Piolo Pascual na Malyari. Bibida naman si Alessandra De Rossi sa fantasy film na Firefly. Inaabangan din ang Buena Manong handog ng M-Quest Ventures na Gumburza na collab project nila sa Jescom Films. Bukod sa Gumburza, pasok din sa MMFF ang isa pang M-Quest Ventures film na Penduko, Rewind ng Star Cinema, Family of Two ni megastar Sharon Cuneta at Kampon ni Derek Ramsey at Beauty Gonzalez. Mapapanood ang MMFF film entries sa lahat ng sinehan sa December 25 hanggang January 7. Sabi naman ng MMDA, wala sanang hard feelings dun sa mga ibang pelikulang hindi nakapasok sa Film Fest ngayong taon. Regarding ito nga ang Final 4 na naging Final 6. Pero at the end of the day, meron po tayong selection committee na itinalaga even before masubmit itong mga pelikulang to. Samantala may mga revelasyon ng pop icon na si Britney Spears na bahagi ng kanyang upcoming memoir na The Woman in Me. Sa snippets ng libro na napublish sa People magazine, sinabi ng 41-year-old star na nabuntis siya noon ng ex-boyfriend na si Justin Timberlake pero pina-abort nila ang bata. Kwento ni Britney, in-expect niya talagang magkakaroon siya ng pamilya kasama si Justin. Pero hindi raw naging masaya si Justin sa nangyaring pagbubuntis. Sinabi pa raw ni Justin na hindi siya handang magka-baby dahil masyado pa silang bata. Revelation pa ni Britney, kung siya lang daw noon ang masusunod, ay hindi niya sana pina-abort ang kanilang baby. Taong 1999, nag-date ang nooy teen pop stars at naghiwalay sila noong 2002. At sabi pa ni Britney, ang nangyaring abortion ay isa sa mga pinakamasakit na experience sa kanyang buhay. At ngayon nga may 2 anak na ngayon si Britney, sa pangalawang asawa naman na si Kevin Federline.
pala yun. Naku, mga panahon niyo yan, di ba? Britney and Justin Sobrang bata pa Timberlake. naman ni Justin Bieber. Pero maiba ko lang dito sa MMFF, konti lang, parang 10 lang ata yung films na nakapasok o 12. Talagang naging mahigpit daw yung labanan. Selection. Yung selection. Hindi nakapasok yung ibang films. Ito na Shake, Rattle, and Roll. Abangan natin yung Good Game. Pero nakausap ko naman si Anthony Pangilinan kahapon. Ang sabi naman niya, hindi naman daw yun ng okay lang din. Kikita pa rin naman daw yung pelikula kahit na sa theater. Oo naman. Kasi dun sa pelikula ni Catherine, pinatunayang cinema is back. Theater is back. Malaki ang kinita ng pelikula na yun. Totoo. Saka I think din, MMFF really had to be selective kasi parang per genre ang pagpili ng pelikula. Para iba-iba yung mapapanood ng viewer. So, exciting din naman, no? Exciting din. Lahat ng viewers, yung merong pambata, sabi mo nga. May At meron pa ring horror. Diba? Kaya tama. Talagang for everybody, excited na lahat because cinema is back and we will see that, I think, itong Christmas. Kung di man sa MMFF, sa regular theater. Regular theater. Support tayo ng pelikulang Pilipino. Okay, so from movies, papunta naman tayo sa music. Abangan mamaya, may pa-midweek tugtugan tayo kasamang new gen OPM star na si Hillary. At sa legal ba to, iisa-isahin ni Atty. Buko ang batas na sumasaklaw sa pagmamahala ng isang Pinay sa isang dayuhan. Batas pala yun. AFAM. Oo. At sasabi ni Doc, silent disease na scoliosis. Kaya pa nga bang maagapan? Alamin ang lahat ng yan. Huwag kayong aalis. Babalik pa inyong favorite morning kasalo ang... Good Morning, Kapatid! Good morning, kapatid! Alam nyo, mahirap talagang sundin ang proper posture, no? Lalo kung lagi kang nakatayo. Pero kapag napansin mong parang nakukuba ka na, huwag basta-bastahin. Ang sabi ni Doc tungkol sa silent disease na scoliosis. Panoorin. Napapansin mo ba na kahit na anong pilit mong ituwid ang iyong likod ay tila hindi pa rin normal ang postura mo? Nako, baka scoliosis na yan. Ang scoliosis ay isang kondisyon na mayroong kinalaman sa ating mga spine. Ilan sa mga factors kung bakit nagkakaroon nito ang genes, hormones at pagbabago ng cell structure. Mas common ito sa mga babae at nagsisimula as early as 11 years old. Maaaring congenital o bunga ng birth defect ang scoliosis dahil maaaring sa sinapupunan pa lamang ay kumurba na ang likod ng sanggol. Posible kang magkaroon ng scoliosis kung mayroon kang kamag-anak na mayroon ito. Maaari ding magkaroon ng scoliosis kapag na-aksidente, lalo na kapag labis na na-injure ang inyong mga spine. Posible rin naman pong sintomas ito ng neuromuscular diseases na nagpapahina sa ating mga back muscles o tumor na bumabago sa hugis ng spine. Ilan sa mga sintomas ng scoliosis ang mga sumusunod: deformities sa ating katawan katulad ng mas mataas na balikat, hindi pantay na bewang at ribcage, pati na rin ang pag-umbok ng isang bahagi ng ating likod. Habang nagkakaedad at rumurupok ang buto ay posibleng magkaroon ng tinatawag na osteoporosis na kalaunan ay maaaring magdulot ng scoliosis. Mapapansin din sa ilang mga nakatatanda na tila halos S-shape na ang kanilang likuran. Kung mayroon kayong scoliosis, naku, huwag pong baliwalain yan. Posible kasi itong magdulot ng hirap sa paghinga dahil naiipit ang baga sa ribcage. Nariyan din ang chronic back pain o sakit sa likod na hindi mawala-wala. Gayun din ang patuloy na pagbabago ng inyong mga likuran hanggang sa ma-conscious kayo sa itsura nito. Mainam na hanggang maaga ay magpatingin na sa espesyalista. Makatutulong ang calcium intake at pag-inom ng gatas para lumakas ang ating mga buto-buto at ma-delay ang pag-develop ng scoliosis. Mayroon ding correction procedures tulad ng paglalagay ng brace para maituwid ang likod o spinal fusion kung saan nagkakabit ng bakal sa spine para maging tuwid ito. Kung kayang agapan ay gawin na ito hanggat maaga. Ingatan ng likod dahil mahalagang matibay ang pundasyon ng ating katawan. Ako, meron akong mild scoliosis. Disease pa tawag din. Considered pero talaga, ang nangyari sa akin, hindi ako makatayo dahil sa volleyball, na-aggravate siya. Tapos medyo hindi pantay yung likod ko, yung ribcage ko. So, nagpatingin ako sa chiropractor para pantayin. Pero sabi, babalik siya kapag hindi mo pinalakas yung muscles around it. Tama. So, kailangan may lang strengthening. Core strengthening. Support. Actually, ang sabi nga rin, kapag meron kang scoliosis or back problem, medyo dapat yung magiging workout mo, yung physical activity mo, medyo ibabagay mo rin dun sa kondisyon ng buto. Tama. Sabi nga nila, ballet.
Ballet dancing is very good for scolio. Medyo, kaya pala masakit yung likod ko. Hindi tayo bagay sa mga ganun bagay. Sandal ka muna dyan. Pero minsan wala sa kinalaman din yan sa ang dami ginagawa, hindi natutulog. Promise. Pero minsan yan, kasi wala sa control natin. Sabi nga ni Doc kanina, nasa genes kung minsan. Pero may mga bagay na pwede nating kontrolin daily. Katulad na yan, yung kalinisan. Ugaliin ho natin maghugas ng kamay, mga kapatid. At ngayong Global Hand Washing Day, may masayang pakulo ang Maynilad para sa ilan nating mag-aaral. Yan ang pinuntahan ng ating resident tagagala na si Laila. Laila, anong update dyan? Good morning, mga kapatid! Live tayo dito ngayon sa Batasan Hills, Quezon City! Grabe! Taas ang energy level ng mga kumadors ko talaga rito! Siyempre, nitong nagdaang October 15, sinelebrate natin ang Global Hand Washing Day. Importante ito dahil itinuturo ang kahalagahan ng proper hand washing o yung tamang paghuhugas ng kamay. O, diba? Pasok video! Kasi nga ang Maynilad, kaisa sa Global Hand Washing Day. 14 na taon na nila itong ginagawa sa pamamagitan ng multi-awarded advocacies katulad ng pagdodonate ng mga tinatawag na ginhawash hand washing areas. Teka, papakita natin yung ginhawash washing areas. Andito siya. Eto tinatawag nilang ginhawash washing areas. Marami na silang na-donate sa kanilang mga concessionaires, Metro Manila man o Cavite area. At ngayon, karagdagang 4 pa na ginhawash washing areas ang ibibigay sa Quezon City at i-install nga ito sa iba't ibang paaralan dito sa lungsod. Kakaririn nila yan, mga kapatid, At yung ginhawash, yung wash doon, meron talagang ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin yan ay water, sanitation, and hygiene. Ayan, ang ginhawash machine. Hindi ba yung ginhawash areas na tinatawag nila. Pero bukod dyan, meron pa tayong daloy-dunong workshops. So mahigit 600 na ginhawash stations na ang kanilang na-donate sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at Cavite mula pa po noong 2008 at nasa 1.6 milyong estudyante na at mga tauhan ng paaralan ang nakinabang sa mga ginhawash stations. Ngayong araw, ayan nga, nasaksihan natin ang turnover ceremonies ng ginhawash station dito sa Quezon City. Ipinagpapatuloy din ng Maynilad ang kanilang advocacy sa paghuhugas ng kamay sa pamamagitan ng kanilang pinalawak na daloy-dunong capacity building workshops, hindi lang para sa mga mag-aaral kundi pati na rin sa mga educator, youth groups, water districts at healthcare workers. Kanina, meron pa puppet show. Ang galing! Imagine nyo, na-incorporate nila yung proper hand washing sa puppet show. At syempre, katuwa nga ng Maynilad ang ating Water Sanitation and Hygiene in Schools program ng DepEd, DOH at iba pang institusyon sa pagdiriwang ng Global Hand Washing Day sa loob ng mahigit 1 dekada na. At alam nyo mga kapatid, over the studio at sa mga nanonood po natin, merong tema ang Global Hand Washing Day at yon ay ang Clean Hands Within Reach. So eto mga bagets na parang mga pamangkin ko na rin pero parang kasing height ko lang, hindi ba? At syempre our friends from the QC Health Department alongside with Maynilad, tuturuan tayong maghugas ng kamay. Kasi nga, diba, Global Hand Washing Day. Sir Rosmon and Ma'am Leia, paano po ba? Halika, dito po tayo. Ayan, ito po yung mic. Ayan, sige po. Ayan, salamat, Laila. Ito yung mic mo. Okay. Siyempre, ang lagi nating idinidiin dyan, ang wastong paghuhugas ng kamay, may tamang teknik yan. Kalimitan, kailangan mo kumanta ng 2 happy birthday para maka 30 seconds ka to make sure na thoroughly clean ang iyong mga kamay para makaiwas at masiguro na wala na itong germs, virus at bacteria. Yung tamang teknik, ito ituturo natin. Yes, sir. Una, ayan, pagsalikumin ng ating mga palad, ganyan, at kuskusin, lalo na ang pakita ng mga talili. Yan, okay. Ang ating mga palad, siguruhin natin nagkukuskus. At pangalawa, pagpatungin, ipatong ang kanang kamay sa likod ng kaliwang kamay, ayan. Tapos kuskusin ulit ang ating kamay. Tapos baliktad naman, yung kaliwa sa likod ng kanang kamay. Okay, susunod ay form a ball with our 2 hands. At kuskusin ulit, paikot ang ating mga palad. Susunod, ang ating hilalaki. Kuskusin. Tapos yung kabila naman.
yung kanang hilalaki. Lastly, kailangan siguruhin na banlawan ang iyong mga kamay. At syempre, dapat siguruhin din na may tubig at may sabon para siguradong malinis ang iyong dalawang kamay. Ayun! Dahil dyan, sabay-sabay tayo kakanta kahit sino man na may birthday sa inyo sa studio o mga nanonood sa atin para sa inyo ang 2 beses na happy birthday na ito. Ready? Maghugas na tayo ng kamay. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you! Talaga ako kumanta, no, guys? Over the studio. Alam nyo ba, habang kumakanta sila niyan, kwento ko lang sa inyo, mga 10 milyong bakterya lang naman at mga viruses katulad ng ubo at ng sipon ang napupuksa ninyo with proper hand washing. Kaya, importante talaga yan. Sabi yan ng DOH. Diba? At tapos na rin sila kumanta ng Happy Birthday! Yay! Paano? Yan na rin ang tapos ng ating pagre-report dito sa Batasan Hills QC. In fairness, pati sila nakihugas ng kamay. Maraming salamat sa ating mga friendships over here. And, syempre, ang Maynilad at ang Quezon City Health Department. Kaya ugaliin nyo mga kapatid ha, dapat laging maghugas ng kamay. Yan muna ang pinakahuli dito. Back to studio! Thank you very much, Laila. Masaya na, napaka-informative ba? Kailangan talaga nating matutunan yan. Tamang paghugas ng kamay. Simple lang, pero makakaiwas tayo sa maraming sakit, di ba? Parang pakiramdam ko, global hand washing fiesta eh. Di ba? Parang fiesta yung dati nga. Ano kasi si Laila? Eto, fiesta pa ako, handaan. Paghandaan, maraming pagkain, kailangan may tamang lagayan. Para hindi masira ang lamesa. Correct. Mamaya sa kitang-kita, gusto nyo bang kumita ng nasa 60,000 pesos kada buwan? Na ba, i-share natin sa inyo yung sikreto ng tagumpay ng negosyo ng tinaguriang Placemat Queen. At syempre pagkatapos kumain, kailangan mag-workout. Yan. Sa Women Power naman, ito, cancer survivor, na certified running warrior na ngayon, kinalali natin, di ba? Kung kaya niya, wala tayong excuse. Ito pa isang kaya natin. Kaya mo yan, Gretchen. At kung magandang katawan, maraming may in love. Diba? Kahit anong nasyonalidad. Love knows no nationality, sabi nga. Pero papaano kung yung foreigner na mister nagpakasal pa sa iba? Yan at ang iba pang mga issue at kaso sa pakikipagrelasyon sa dayuhan, iisa-isahin natin sa Legal Bato. Mahirap talaga mind love. Mahirap. Huwag kayong aalis, magbabalik pa rin ang inyong paboritong morning kasalo ang Good Morning Kapatid! Umaga mga kasalo, nagbabalik ang Good Morning Kapatid. At ito nga po, hindi nawala ng pag-asa at kumpiyansa sa sarili ang tampok naming cancer survivor. Sa halip, itinuon niya ang atensyon sa kanyang mga hilig habang nagpapagaling. Kilalanin po natin ang ating Lodi running warrior sa Women Power. Palaban at walang inaatrasan. Yan ang 41-year-old running warrior na si Eileen Cabading. Pero sa layo ng kanyang tinatahak, minsan na rin siyang natapa. Halos perpekto ang buhay noon ni Eileen nang magtrabaho siya bilang manager sa malalaking banking firms. Nagagawa rin niya ang kanyang mga hilig gaya ng pagbe-bake at pagtakbo. Pero nagbago ang lahat nang ma-diagnose siya ng stage 3 skin cancer. Nag-start siya sometime 2020, definitely lockdown na nun. Napansin ko dito sa may chin ko sa baba, sabi ko, ay may bago kong lunal. Kasi ano lang siya, small dot. So isipin mo, okay, lunal sa mukha. And then eventually, parang umuumbok siya. Pinabiopsy siya, nakita naman clean margin, meaning nakuha lahat ng cancer cells. Tapos na-detect siya as stage 1 skin cancer, specifically yung melanoma. Feeling ko second life ko yun. Tapos the only parang post-treatment was dapat magpa-check up uli ako every 6 months to monitor kung may tumutubo ba uli. Napansin ko sometime January 2021. Sabi ko, bakit ganon? Meron na namang pimple. May pimple ako dun sa kung saan ako nagkaroon ng cancer. And it turned out na positive na ako for cancer uli.
Hindi raw naging madali para kay Aileen na tanggapin ang kanyang kondisyon, lalo't mahalaga raw sa kanya ang panlabas na anyo. Kusa na lang bumuhos yung luha ko. Kasi parang, oh my God, ganito pala yung extent ng itsura ko. Paano ko harap sa tao? Diba? And definitely, magnet ako ng mga titig nila. Sa kabila ng kanyang kondisyon, pinilit ni Aileen na bumangon at tumayo sa sariling mga paa. Nakakita siya ng oportunidad para sa recovery run. I have a very good support coming from loved ones, family, friends, na they don't really ask, "Hoy, ano nangyari? Ano nang itsura mo? Ganyan, bakit ganyan?" They never ask that. They would always ask me, "Oh, kamusta ka?" Unti-unti rin daw bumalik ang gana ni Aileen sa mga minsan niyang nakahiligang gawain. I started running alone, more on just to distress. So once a week lang after shift, pag last day ng trabaho, tatakbo lang ako para lang yung physical wellness ko para bumalik yung endurance ko. Sa akin very therapeutic yung running kasi bukod sa pinapawisan ka, it allows you to have that introspection. Napabilang na rin si Aileen sa grupong Run with Path, kung saan hinihikayat daw silang tumakbo ayon sa gusto nilang bagal o bilis. Sobrang nakaka-inspire talaga yung story ni Ai, lalo na sa amin, sa mga kababaihan. Despite of her challenges in life, she chose to be fit and healthy. Hindi raw titigil si Aileen hanggat hindi naaabot ang kanyang pangarap para sa sarili. Ang ultimate dream ko talaga is kahit once makatapos ako ng isang full marathon. No? I think it's every runner's dream na makapag full marathon locally, and if papala rin ako and financially I'll be well off, I want to run internationally. Hanggat kaya kong tumakbo, hanggang sa pagtanda ko, I see myself doing that. Para kay Aileen, ang buhay ay parang isang marathon. Maraming hindi inaasahang hamon sa daan, pero pasasaan pat, maaabot din ang finish line. Inspiring them to have better lives, para sa akin, yun ang pinaka-fulfillment ko as a filmmaker. Ako po si Olivia Lamasan. I am 58 years old and I am a TV and film writer and director. Nothing in life is easy. Ang pagsusulat at ang pagdidirect at ang pagpuproduce, hindi siya overnight. It's years really of committing yourself to the craft. Siguraduhin mong that it is your passion. Now that I am retired, marami akong time to take care of myself. Talaga ini-embrace ko ang MX3 as a partner. I've been using MX3 for 12 years now, and naniniwala ako sa kanya kasi it's natural. It strengthens you. Every day, I thank God for giving me a very blessed life. I'm so grateful for my family. I'm so grateful for the talents that God has given me and the many opportunities, that I may be worthy of the love and all the blessings, that He has given me. Maraming salamat sa MX3. I look forward to many more years of partnership with you. Maihahalin tulad kita sa isang camera because you give me more focus and you enable me to create more fantastic memories. Maraming salamat. Okay, madalas na nga mabighani ang isang foreigner assigned to Manila. Yun yung tawag niya na kapag. Yung pala yun, foreigner assigned to Manila. Madalami dyan, nabibighani sa mga kababayan natin. Naturally, kasi magaganda naman talaga yung mga Pinoy, mga Pinay, di ba? Pero paano kung mauwi sa hiwalayan ng kanilang relationship goals? Yan ang tatalakayin ni Atty. Buko sa Legal Bato. Fine. Babe, I can't believe we're married. Just wait a little time and we'll be together in the US soon. I love you. I love you too, babe. Yes, I'll wait for you. So don't worry about me, okay? Mars, wala na daw kayo ni Afam? Yes, Mars. He's in love with someone else. Tapos ngayon, balita ko, magpapaksal na sila. Ala, pwede ba yun? Eh, di ba kasal kayo dito? Oo nga, Mars eh. Hindi ko rin alam kung anong gagawin ko.
Attorney, ikinasal kami ng asawa kong AFAM sa Pilipinas. Tapos ngayong nakipaghiwalay siya sa akin, gusto niyang magpakasal abroad sa bago niyang girlfriend. Legal ba to? Hindi ito legal. Ayon sa Article 26 ng Family Code, ang kasal sa pagitan ng isang foreigner at Pilipino ayon sa ating batas ay valid saan man sa mundo. Hindi maaaring magpakasal sa iba ang sino man sa inyo hanggat hindi napapawalang bisa ang naunang kasal. Yung foreigner ay maaaring mag-divorce, hindi lang sa Pilipinas, kahit sa kanyang bansa sa abroad. At yung divorce na kanyang makukuha ay kinikilala ng ating batas upang bigyang laya din yung asawang Pilipino na makapag-asawa na din ng iba. I am a foreigner who recently arrived in Manila to spend time with my Filipina girlfriend. I pampered her with vacation, business investments for her family, and I even bought her a car and a house for us. But she suddenly broke up with me. I'd like to file a complaint and get my money back. Is this legal and possible? This is not legal. If the gifts were given voluntarily, they cannot be taken back. Also, foreign nationals are not allowed to own land in the Philippines. Thus, even assuming that the land was bought using the money of the foreigner, but the title is in the name of the Filipino spouse, the foreigner cannot take it back because he is not allowed to own land in the Philippines unless through hereditary succession. Attorney, ako po ay niloko ng asawa kong AFAM. Nasa Pilipinas po siya ngayon kasama ng bago niyang girlfriend. Legal po ba kung mag-request ako na ipa-deport na siya? Maaari mo silang kasuhan ng adultery o concubinage sa ilalim ng Articles 333 at 334 ng Revised Penal Code. Ang mga criminal cases na ito ay maaaring gamiting dahilan upang ipa-deport ang nasabing foreigner bilang undesirable alien. Kung kayo ay may nais isang guni sa inyong lingkod, i-follow lang ang aking Facebook account. So siguro nga, sabi mga Gretch, kailangan nating tandaan kung ano yung mga batas natin na mag-a-apply din sa kanila kahit na foreigners sila. Pwede mong kasuhan pa rin. Karapatan. May protection ka. Hindi mo na rin kasi malaman ang intensyon ng iba. Yun lang. Maging maingat lang. Ang more importantly, alam na natin ang ibig sabihin ng AFAM. Ayun! Foreigner assigned in Manila. Abangan ngayon sa kitang-kita ha. Posible ba na kumita ng 60,000 pesos kada buwan sa pagbebenta ng placemat? Mukhang posible nga. Yeah. Aalamin natin kung papaano mula sa nag-iisang placemat queen mamaya na. Tuloy-tuloy lang ang good vibes na ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Good morning, kapatid. Nako mga kapatid, ilang buwan na lang Pasko na para dun sa mga gusto mag-early Christmas shopping. Bakit hindi i-consider ang mga pangmalakasang placemats gaya nito? Yan ang ibibida natin negosyo ng kilala sa tawag na Placemat Queen dito sa Kitang Kita. Makukulay, dekalidad, elegante at higit sa lahat, gawang Pinoy. Ito ang iba't ibang table accessories na ibinibida ng Placemat Queen. Ang online home decor store na ito ay side hustle ni Dr. Matrix Oxon So. June 2020 nang simulan niyang magbenta ng mga table accessories gamit ang 5,000 pesos na puhunan. Mismong si Dr. Matrix ang nagde-design at nagko-conceptualize ng mga timeless at unique table accessories. Samantalang mga local weaver naman mula sa Bicol, Iloilo at Ilocos ang gumagawa nito. Gawa sa abaka at ratan ang kanyang mga produkto tulad ng placemat, plate chargers, coasters, table runners, table napkins, and napkin rings. Ang mga table accessories na ito hindi lamang patok dito sa Pilipinas. Umabot na rin ito sa ibang bansa tulad ng US, Japan, Singapore, Mexico, Germany, Finland at Italy. Mula sa maliit na puhunan, ngayon kumikita ang Placemat Queen ng 50,000 pesos hanggang 60,000 pesos kada buwan. Kaya naman gawing extra special ang inyong Noche Buena with this time
timeless and handcrafted table accessories. At para mas matuto tayo na kumita ng ekstrang pera, sasamahan tayo ni Placemat Queen na si Dr. Matrix So. Parang natabunan na yung pagka-doktora ni Dr. Matrix. Placemat Queen na talaga. Oo, pero success story kasi ito na pwede talagang matutunan din ng ating mga nanay na nakikinig dyan. Ayun na nga, bakit ba naisipan mo, Doc, from being a doctor, eto, mag-weave tayo, gumawa tayo ng placemat? Actually, ever since bata po ako, very creative na ako. Tapos, hindi ko kasi siya ma-express siya sa chosen field ko. So, I said nung pandemic, why not start a small business? So, naisip ko dati mga plato, since uso po yung mga platita. But then, ang hirap kasi niya i-transport, baka mabasag. So, sabi ko, lalagyan ng plato. Tama. Oo, doon pa rin, tabletop kitchen, ginagamit araw-araw. Yun pa rin, at yun nga, hindi na mabasag, mas magaan pa. Ang cute ng mga crochet. Ano ba yung mga nakikita natin dito? So, ito po mga napkin holders, napkin rings, crocheted po sila. Ito po ay placemats, coasters po for Christmas, and table runners po. Ayun. So, nag-expand ka na, Dr. Matrix, from placemats, talagang yung mga medyo related din sa placemats. Everything na pang table styling po. Pero ito yun nagsimula ka lang sa puhunan na 5,000 pesos. Ano yung pinaggamitan mo ng 5,000 piso? Nag-create po ako ng basic na abakan na placemat. So yung ganitong style. And then pinag-experiment po ako ng iba-ibang color para kung ano yung papatok sa mga ano po natin buyers. Siyempre, ayan na yung mga Christmas colors. Siyempre, ayan na yan. Lumalabas na. Pero meron din yung mga ganito for all year round. Yes. Pwedeng all year round po. Gusto ko to parang matibay na matibay. Gawa po sa rattan. So this one po is 395 pesos siya. Pwede na. So ano yung range ng mga produkto natin? Yung presyo? Meron po tayong 250 pesos for the placemats up to around 450 for the plate chargers. So I made sure naman na hindi naman siya sobrang mahal pero at the same time kikita pa rin yung mga weavers na gumagawa. Yun ang mahalaga doon, Mami Chiki. Meron siyang weavers na tinutulungan. Kwentuhan mo nga kami ngayon, sino ba yung mga tinatap mo na mga communities? Basically, may mga kausap po akong weavers based in Albay, in Cebu, in Aklan, and sometimes pa sa hometown ka din in La Union. Talagang lumibot kayo, ha? Online lang po. Online. Hindi pa po ako yun ang maganda. Actually, you can do business with kahit saang sulok ng Pilipinas dahil nga meron ng way. At ang mas maganda doon, kumikita siya lang nasa 60,000 pesos per month. Yun ang pinakamaganda. Yun ang pinakamaganda dyan. Paano kayo makukontact, Doc? Sa mga gustong umorder? Please follow my Instagram account po sa Placemat Queen at placemat_queen. And then my number is 0908-863-9008. Okay, maraming salamat sa ating Placemat Queen na si Dr. Matrix. Thank you, Doc. Thank you po. Ay, mga kapatid natin din, mukhang may pasorpresa sa atin eh. Excited sila. Mukhang nag-aabang kasi meron tayong kasamang loading sikat daw, balita ko. Kausap nila doon. Yes, maagang pamasko para sa atin mga kapatid. Ang New Gen OPM artist na si Hillary, ang kanyang bagong single, Abangan Live. Tuloy-tuloy lang po ang happiness ngayong umaga dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo. Good morning, kapatid! Security, yeah. Insecurity is what I need. Or maybe there are just some things better left unknown. Yeah. And I trust you, and I know you got issues, but I'ma be patient. Ooh, though it ain't my mood. Ooh, yeah.
people need space, but don't make mistakes you regret. Better count yourself so lucky that I'm understanding. Better count yourself so lucky that I told you so. I trust you, and I know you got issues. I'ma be patient, ooh, though it ain't my mood, ooh. I lay down my doubts aside for you, for you, for you. I lay down my doubts aside for you. The show, Hillary. Our Norwegian Filipino pride. Thank you so Welcome much back. for having Welcome home. Thank you. I feel very much at home. Hey. Oh, great. How long have you been here? I For think your stay here? for like 1 week na po. One But week? Oh, I've only Tagalog. been here so Oh, 1 week lang. Pero 1 week lang. I'll be here for the rest of the month. Yeah. Maayong aga sa iyo. Maayong aga. Oh, come on. Talk to your fellow Ilongga. Ilonggo ko, taga-bago ko. Ayun. Ayun. Bakulod, hambal nila nga. Hindi ko na-fluent mag-Tagalog. Oh, But it's okay. Palakpakan naman natin. Yun, Pinoy na Pinoy. Because sometimes at first blush, just your sound, your soul, nobody will make you out to be an 18-year-old Filipina. Come on, where did you get that, the soul? The soul, I think I just learned it from, you know, my mother, my grandmother, from the Filipino background. Love for music. Love for music. Our love for music is different, us Filipinos, diba? Tell us a bit more about your background, though. Both of your parents are Filipinos. Yes. And So you I'm guys are Filipino. staying where? Sa Norway po. Sa Norway, yeah. Oh, nurses ang kanyang parents. Nanay at tatay niya. Naku, good morning sa proud mommy Andito and ba sila daddy. kasama mo sa I Pilipinas? wish. Pero si Mama, doon siya po sa Bacolod na. So, hello, Mom! Hello, Dad! Hello, Dad! Hello, Dad. Sino magaling kumanta sa Ayun. mommy at daddy? Yan na. Hindi sila marunong hindi sila you see, hindi ako marunong Tagalog. Is it magaling? None of them can sing, but pero marunong sila mag-play ng instruments, some instruments. Katulad na. Patulog ng piano, bass, guitar. Okay. Paano mo ma-describe yung music mo? I would describe it as poetic, soulful, and you know, for me, my music is. I find it very comforting for me to write some music for myself, and I really hope that it can also be healing for others. So. Ikaw ba ang sumulat ng Loyal? Yung Opo. kinanta mo kanina? Opo. Saan nang galing yun for an 18-year-old? Yeah, diba? You know, I got really inspired by the relationships I see around me sa generation. Around you lang, Around me, not me. Yeah. Nasa Bacolod lang ang nanay. Okay. Yeah, my mom, you heard that, diba? Now, speaking of your Filipino roots, I heard you know how to sing in Tagalog as well. Ooh. Pwede ba kayo makamingi na sample? Yun. Mag-sample! Okay, come on, Hillary. Sige. I'll sing isa ng Tagalog na song, but under one circumstance. Dapat mag-join kayo po. Okay. Extra na raw pala. Ay, hindi pa ba? Okay, let's go. Let's go. Lunes nang tayo'y magkakilala, Martes nang tayo'y muling nagkita, Miyerkules nang tapat ka ng iyong pag-ibig. Adlibs, hey! Huwebes ay inibig din kita. Hey! Biyernes nang tayo'y nagkananana. Hey! Mga puso natin ay sadyang nag-aawitan. Sabado tayo'y biglang nagkatampuhan. And then that's it. I love it. So let's promote any
upcoming gigs, releases coming soon? I got a loyal remix with the Filipino R&B queen Jolian at mag-release yun po sa October 20 at pupunta ako po sa Cebu at Quezon City para meron acoustic shows, you know, to connect with my audience. Ay, nako, just in a real great. show. Iba talaga to hear you live. You know, you give us SZA, you give us her, you give us Jasmine. Yeah. Do you mind? Sobrang compliment Yes. yun. Thank you so much. A little bit of Craig David, I don't know why. Why not? Why not? Yeah. But I love that she stays true to her Filipino roots, no? Yes. Alam mo pa For rin me, mag-Tagalog. yung mas important yun po. Galing. Maraming salamat, Hillary! We're gonna hear more from you. Ay, for At saludo po sa lahat ng ating mga kapatid na OFW. And that's it para sa ating another Panalong Wednesday. 68 days to go, Pasko na. Kita-kits pa rin po tayo bukas, mga kapatid. Enjoy lang ang araw at spread ng good vibes. Keep smiling lang. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Guess honesty gives security, yeah, yeah, and security.